Pero actually, even during yung nasa sinapupunan pa lang ng ina, you can actually diagnose already, no, via ultrasound. Usually, on the second trimester, by 16th week, pag nag-ultrasound at nag-request, nakikita na po kung may cleft deformity ang isang bata, no? So as early as that point in time, we can ask the parents already for genetic counseling. Though ang lagi ko ang sinasabi sa mga magulang po na merong gantong kaso, it's a multi-specialty also approach. Hindi lang po pang ENT. Kumbaga po, paglabas pa lang ng bata, kami po, kasama po ng iba pang mga espesyalista. Like neonatologists. Yes, neonatologists, pediatricians, dentists, mga dental, mga yun po yung mga kailangan po natin. How about pulmo? Hindi ba nahihirapan huminga ang mga May bata kasama ito? po yun, but more of upper respiratory dahil hindi nga po nagsasara, kaya po nagkakaproblema. Yes. Okay, so pediatrician will be able to handle that. Pero ito, Doc, no, okay, so na-mention yun. Paano, Doc, kita ba to sa sa yung regular na ultrasound? Kasi, kasi syempre inisip natin yung mga bago medyo yung hirap sa kabuhayan, yun nga kaya hindi sila nakakapagpa-check up. But of course, libre naman po ang pa-check up sa mga centers. Okay, so may mga nagtutulong dyan. In fact, may mga vaccinations na binibigay during the time of pregnancy and libre din yung ibinibigay ng gobyerno natin. No? Okay, so ito, pag may cleft palate, syempre sa lip dito lang, aesthetic ang concern. Pero kapag pati sa ngala-ngala ay hiwa, basically talagang may cleft din. Mayroon ba yung breathing implications? No? So, Doktora, again, kapag po ang mga pasyente natin na meron pong cleft lip and palate, ang karaniwang nagiging problem natin or side effect of the deformity is one, feeding, yung pagkain or yung pagdede po ng sanggol. Number 2 is yung kanilang paghinga nga po dahil syempre po may butas. Number 3, speech, yung kanilang pagsasalita in the long run. Then, other complications would be nagkakaroon po ng ear infection din po yung mga pasyente nating mayroong cleft lip and palate.